Yep. Magandang gabi po sa bawat isa at sa lahat po ng nanonood. So patuloy na mag-aaral po tayo ngayong gabi. Ipagpapatuloy po natin yung ating topic sa pag-aaral sa Book of Romans. And sa panimula po ng gawain ng Panginoon ay patuloy na prayer po natin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Ang patuloy na pag-iingat po ng Panginoon ay sumabawat isa sa panahong ito. At sa pag-start po natin ng gawain ay tayo ay manalangin po muna. Magandang gabi po aming Ama sa Langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat po Panginoon sa patuloy na pag-iingat nyo sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa biyaya na kami ay patuloy na naririto at nagkakaroon ng ah, chance upang makapag-aral ng inyong mga salita. Salamat Lord. Sa mga oras na ito, patuloy na inaalay po namin sa inyo ang bawat isa sa mga nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan. Patuloy na ang pag-iingat nyo po ay sumabawat sa kanila. At sa bawat isa po sa amin na mag-aaral ay patuloy po na ang inyong pong wisdom ay pagkalob nyo sa amin at ang inyong pag-unawa. At anuman pong ginagawa ng kaaway upang guluhin ang inyong pong gawain ay sinasaway po namin sa pangalan po ninyo na aming Panginoon Kristo. Purihin po kayo, aming dakilang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. At tayo naman po ngayon, sa pagpapatuloy ng gawain ay umawit muna po tayo ng isang masiglang awitin. Patuloy na pagpupuri at pagpapasalamat po natin sa ating Diyos. At kasama ko po ngayon si Brother Mark. Yan. Tayo po ay Amen. umawit. Hallelujah. Tayo magpuri sa ating Diyos dahil tunay nga na ang ating Panginoong Kristo ay mabuti sa kabila ng bagyo sa ating buhay. Amen. How good it is. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals our broken heart, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. How good it is! How good it is to give thanks unto the Lord. Hallelujah! How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. For we give thanks, yes, Lord, unto our Savior. And with our hearts the gratitude, we give Him praise. His mercy shine and is forever. Yes, I will worship Him all of my days. How good it is! How good it is to give thanks unto the Lord. Yes, Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals our broken hearted, binding up their wounds. It is good, bless His holy name. It is good. It is good to bless His holy name. It's a clap. It is good. It is good to bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Amen. At pasalamatan natin, Panginoon. Hallelujah. Amen. Ayan. So, thank you, Brother Mark. Ayan. At ngayon po,
sa pagpatuloy natin sa pag-aaral ng Book of Romans. Ayan, so yan, nawa po lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. So magkaroon lang po tayo ng maiksi na recap. And bigyan lang po muna natin ng maiksing recap yung mga napag-aralan natin from the past weeks. So dun sa Romans 1 to 8, so basically, ang naituro po sa atin dito is yung patuloy na pag-discuss or pag-present ni Paul sa power ng salvation or sa power ng gospel for salvation, yung emphasis sa pagkakasala ng lahat ng tao, and nagkaroon din siya ng illustration of justification by faith, and nagbigay siya ng examples tulad ni Abraham. And isa din na discuss po doon is yung transformative role of the Holy Spirit and yung reassurance sa believers na ang ating security and hope ay nasa Panginoon despite sa ating mga kasalanan. And ngayon naman po dun sa Romans 9, basically yung pag-aaralan po natin or itong Romans 9, kadugtong niya yung Romans 10 to 11. And this is all about the gospel or how the Lord fulfills yung kanyang promise sa Israel through the gospel. Ayan. So basically parang series din po or yung overarching theme nung Romans 9 to 11 ay central dito sa pag-fulfill nung promise ng Panginoon sa Israel through the gospel. Ayan. So basically, ito po yung buong summary ng Romans po, no? So we're done with chapters 1 to 4, then 5 to 8. So dito na tayo po sa chapters 9 to 11. Ayan. So for this Wednesday, ang i-discuss po muna natin is Romans 9. Then next week, we will be discussing yung Romans 10 to 11. Ayan. So basically, or to start po sa Romans 9, dito natin makikita or sa part na to is kung ano yung past condition ng Israel and kung paano ang Panginoon nag-deal sa kanila. Ayan. So who choose whom? Naisip na po ba natin or isang instance sa buhay natin habang meron tayong quiet times or bigla lang pumasok sa isip natin, natanong na po ba natin sa mga sarili natin yung, kunwari, bakit tayo pinanganak sa Pilipinas, bakit tayo Pilipino, or bakit meron mga tao na yung iba pinanganak sila sa ibang bansa, ganito yung kulay ng balat nila, ganito yung kanilang abilities and all. So, dun sa ganung tanong na, kuwari, bakit tayo pinanganak na Pilipino or bakit ganito yung ating pagkakalikha sa atin, kahit na sa dulo ng buhay po natin, no, or kahit magbasa tayo ng maraming libro and all, hindi natin bastang malalaman yung eksaktong rason kung bakit ito tayo. And ang magiging pwedeng sagot lang po dun is, ito yung plano kasi ng Diyos sa atin. So ito yung tinakda niya. For whatever reason, ito yung binigay niya sa bawat isa sa atin. Ayan. And itong concept na to, yan, katulad yan, bakit merong mga mayaman, bakit merong mahirap, and isa din question, bakit yung iba, Christian sila, bakit yung iba hindi. So lahat ng yan po, how God made itong mga ganitong bagay na mangyari, kung hindi man natin maisip yung eksaktong rason, dahil nga ito dun sa will ng Panginoon or yung sovereign will niya na ibinigay niya sa bawat isa. And itong sovereign will niya
or yung specifically about dun sa election, ito yung isang bagay na makikita natin dito sa Romans 9. Kung paano, ano yung impact nitong election sa Israel and sa atin din na mga Gentiles. Yan. So, sa gabing ito po, meron tayong dalawang lesson na matututunan, which itong mga lessons na to will point out dun sa overarching na theme natin about God's fulfillment ng kanyang promises sa Israel. So, una is yung sovereign choice ng Panginoon, God's elective purpose, and the second is yung marvelous mystery of salvation. Yan. So, starting with God's sovereign choice or yung kanyang elective purpose, actually po, nung binabasa ko to or nung pinag-aaralan ko siya, itong chapter na to, somehow, kung nabasa nyo na din po, no, itong Romans 9 or kung na dadaanan nyo siya, medyo, sabi nga dun sa mga teachings is, itong chapter na to is merong mga different views yung mga tao kung paano siya in-interpret. Especially with regard dito sa sovereign choice or election ng Panginoon. Pero yung isang pag-aaralan po or yung pag-aaralan po natin dito is a view na kung paano it's another view kung paano natin siya pwedeng tingnan para maintindihan natin itong chapter na to. Yan. So to start dun sa elective purposes or sa sovereign will ng Panginoon, meron tayong apat po na matututunan sa chapter na to. So first is God's elective purposes are not related to physical descent. Next is his elective purposes are not based on human merit. God's elective purposes are based on his mercy, and God's purposes are related to his power. Ayan, tatakpan pa din po. Ayan. So, to start, itong God's elective purposes are not related to physical descent. So, ito yung makikita natin sa Romans 9 verses 6 to 9. So, bago pala po tayo, no, itong sa 6 to 9, doon sa first part nitong Romans 9, which is yung 1 to 5, so, ito yung start ni Paul. Pinapakita niya yung kanyang eagerness or yung kanyang sorrow towards Israel na he wants them to believe kay Jesus as their Savior. And dito din pinakita niya yung privileged position ng Israel bilang sila yung chosen na tao ng Panginoon. However, ang naging result dito sa kanilang privileged position ay naging negative yung kanilang actions. Then, dun sa yung starting Romans 6 onwards, dito natin makikita yung pag-discuss ni Paul tungkol dun sa sovereign choice ng Diyos or yung kanyang elective purpose, which reflects yung past ng Israel and how God is dealing with them. So, dito po sa part ng God's elective purposes are not related to physical descent, which is in Romans 9, verses 6 to 9, makikita po natin dito na sinasabi ni Paul na despite na ang Israel ay chosen na people or yung sa line ni Abraham ay chosen people, ang Israel being chosen ay hindi siya nagde-depend dahil dun sa kanilang physical descendants or yung sa line of birth nila physically. So, sinasabi niya dito na not everyone in the line ni Israel or ni Abraham or not everyone that are physical seed ni Abraham ay spiritual seed din niya. And makikita nga po natin yon dun sa example ni
Isaac and ni Ishmael. So, silang dalawa, alam po natin na parehas sila na anak ni Abraham. Dahil si Abraham nga yung father nila. However, different yung mother nila. Pero, despite na ang promise, 'di ba sinabi ng Panginoon sa Genesis na through Abraham ay magkakaroon ng yung generation na pinili ng Diyos. Pero dito po natin makikita na hindi lahat doon sa physical seed ni Abraham ay yung promise na binibigay ng Diyos sa kanya. Kasi makikita po natin dito na doon sa mga anak ni Abraham, though si Ishmael ay physical seed din niya, however, dahil ang promise ng Diyos kay Abraham ay si Isaac, kaya ang election or yung sovereignty, yung pagpili ng Panginoon ay kay Isaac. So, meaning, hindi dahil sa silang dalawa ay tatay nila si Abraham ay sa kanila parehas yung election or yung pagpili ng Panginoon. But, yung pagpili ng Panginoon, how He chose Isaac bilang yung line ng promise ng Diyos, ay dahil ito yung will ng Diyos. Ito yung sovereign will niya. Ayun po. And, it's also the same na makikita natin consistently throughout sa Bible na yung promises ng Panginoon, when He gives a promise, kung ano yung sinabi niya, it really happens solely dahil ayun yung sinabi ng Panginoon. Ayun po. So, that's the first. Yung election or yung pagpili ng Panginoon sa Israel, sa part na to, it shows na hindi siya naka-base dun sa physical descent, kundi dito sa story na to kay Ishmael and kay Isaac. Kaya napunta kay Isaac kasi si Isaac yung promise ng Diyos kay Abraham and hindi si Ishmael. Ayan. So yung po yung tatandaan natin, no? Yung pagpili ng Panginoon, it doesn't hindi siya nakadepend lang, or so kung titingnan natin sa another context, yung election or yung pagpili niya is basically dahil ito yung pinili niya. Ayun. Then, moving on po, is yung God's elective purposes are not based on human merit. Ibig sabihin, yung pagpili ng Panginoon sa Israel ay hindi naka-based sa works. So dito makikita naman po natin nung sa example ni Paul sa Romans 9 verses 10 to 13 na sa anak ni Isaac. So si Isaac, siya yung promised na anak kay Abraham, and sa line niya manggagaling yung promise ng Diyos. So, yun nga po, diba? Si Abraham, din si Isaac. Ngayon naman, pagdating kay Isaac, meron siyang anak naman niya si Esau and si Jacob. And dito makikita natin na despite si Esau and si Jacob ay parehas na in line, kung tutuusin, dun sa promise ng Diyos kay Abraham, pero dito po makikita natin na ang pinili ng Diyos ay si Isaac naman. So sabi nga po dun dito sa lesson is, despite sa kung tutuusin, nung lumalaki na sina Isaac and si Jacob, sobrang maraming traits and abilities or sa characteristics, technically ahead si Esau kay Jacob. However, dahil nga yung pagpili ng Panginoon is not based dun sa works natin or dun sa human merit, kaya pinili niya si Isaac. Ibig sabihin,
Yun nga sabi nga po dito before pa lang ipanganak si Esau and si Jacob, meron ng plano ang Diyos or meron na siyang pagpili. So hindi pa alam ni Esau and ni Jacob kung ano yung tama at mali. Wala pa silang ginagawa for them to, kumbaga, for them to have a merit sa Panginoon based doon sa kung paggawa nila ng tama or mali. Wala pa silang ginagawa ng ganun. Pero may pagpili na agad ang Diyos sa kanilang dalawa. Which is, yun nga, si Jacob. And so while the twins are in the line of promise and Esau as the firstborn should have received the blessing, before they knew right or wrong, God made a choice that Jacob would be in the line of promise. So dito makikita po natin sunod na yung una, yung pagpili ng Panginoon or yung election niya is hindi based sa physical descent. And dito makikita din natin na it's not based on human merit. Meaning, yung decisions ng Panginoon, kung sino yung pinipili niya, it is solely based dun sa kanyang sovereign will. Ayun po. Yan. Sabi din po dito na considering na si Jacob and si Esau, 'di ba, pares naman silang tao. Sabi nga is they both deserve or neither of them deserves anything from God. So kung yung isa man ay napili sa kanila, si Jacob or kung si Esau man, ibig sabihin dahil po yon sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil magaling yung isa or yung isa ay ganito, pero lahat ng yun kung paano pinili or kung bakit pinili ng Diyos ang isa sa kanila, it is purely based sa kanyang grace and ito kasing sovereign will ng Panginoon. Ayan, so bago pala po tayo magpatuloy, no, gusto ko lang bigyan ng onte ay i-tap back. So, dun sa lesson po natin to, yung sa pagpili ng Panginoon, no, specifically sa pagpili niya sa Israel as yung chosen nation niya, siguro baka po isipin nyo na bakit kaya ganon ang Diyos, meron siyang pinipili. Or bakit kaya ang Israel yung pinili niya? Or bakit kaya ganito? Ano ba yung dahilan? Or ano ba yung mga criteria ng Diyos sa pagpili niya based dito sa chapter na to or dun sa context nitong pinag-aaralan po natin. So, instead na yung maging focus po natin is yung tungkol sa fairness ng Panginoon, ang maging focus po natin dun sa kung paano natin dinediscuss or kung paano natin pinag-aaralan itong chapter na to is kung paano ang Panginoon kumikilos. Ayun. Kasi along the way, makikita po natin na itong sinasabi na sovereign will niya or yung election niya, hindi na, along the way, makikita natin na hindi unfair ang Panginoon. Makikita natin na itong pagpili niya and all is dahil sa isa siyang just or isa siyang mabuting Diyos. Ayan. Kasi ang nangyari po sa atin, siguro, yun nga, gaya nung sabi ko po kanina, di ba, dito sa chapter na to, if you will study and kung titingnan nyo po yung mga commentaries, yung mga biblical discussions tungkol dito sa chapter 9, makikita nyo po na merong different views on how they see itong election ng Panginoon. Merong mga nagsasabi na yung election ng Panginoon is yun nga, yung sovereign. And meron din naman nagsasabi na yung election naman is free will. So for example, yung sovereign will, ibig sabihin, kahit anong mangyari, dahil ito yung winil ng Panginoon, ito na yun. So for example, sa kaligtasan, or sa context ng salvation, ang sinasabi nila, based nga po dito sa chapter na to is, kung itong group ng mga tao na to, or certain ng mga tao na to, ay nasa will na ng Diyos na maligtas, then ano man mangyari, maliligtas sila. Pero, there is another view naman na yung in the context ng kaligtasan, despite na we say na meron based dun sa mga verses na yung may pinili ang Diyos na maligtas. However, ang salvation is it's a decision. So sabi din di mama nga po sa Romans na
Yung salvation is if you confess your sins and you believe na ang Panginoon ay Diyos, then you will be saved. So, instead na dun natin tingnan yung view natin on how we see yung way ng Panginoon sa kanyang election, ang maging view natin is i-observe natin kung paano ang Diyos nag-work through sa example niya dito sa Israel. Ayan. So, kaya makikita nyo po, di ba, dun sa una natin, yung elective purpose or yung election ng Panginoon, yung kanyang sovereign will, hindi siya nakabase sa physical descent or yung dahil sa kamag-anak mo si ganito, dahil sa kanya nabigay yung promise. It doesn't mean na absolute ka na or absolved ka na dun sa iyong mga kasalanan. Or yung promise, dahil yung promise binigay for example sa parents natin, mapupunta siya basta sa atin, hindi ganun yung way ng Panginoon. Next naman, dun sa example naman ni Jacob and Esau, hindi din nakabase yung pagpili ng Panginoon or yung kanyang election dahil sa works natin. Dahil sa kanilang dalawa, kung titingnan natin, yung magulang nila ay yun yung promise ng Panginoon. Technically, sila'y nakaline doon. Pero, we see na ang Diyos pumili siya ng isa sa kanila for a reason that God knows. Pero ang nakikita natin or ang naiintindihan natin is, wala pang ginagawa si Jacob and si Esau, wala pa silang pinapakita na tama or mali, wala pa silang pinapatunayan sa kung sino man. Pero, ang Diyos, pumili na agad sa kanila. Ngayon, yung ibang mga tao, they say na baka kasi siguro na-foresee na ng Diyos na yung isa sa kanila will be better. Pero gaya nung sabi ko nga po kanina, 'di ba? In many ways nung lumalaki silang dalawa, si Esau, he's showing more kumbaga better abilities compared kay Jacob. Pero despite that, yung promise ng Panginoon is binigay niya kay Jacob or siya yung pinili ng Panginoon. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy sa susunod na dalawa natin na yung sa elective purpose ng Panginoon, ay magkaroon muna po tayo ng isang malumanay na awitin and magkaroon din po tayo ng prayer. What's on it? Amen. Tayo mawit. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and he is every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus
Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Tayo naman po ay magkakaroon ng patuloy na panalangin sa mga oras na to. Puri na papasalamat po sa inyo, dakilang Diyos. Sa pangalan niyo po na aming Panginoon sa Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat po sa pagbubukas ng panibagong buwan. Patuloy namin nakin ang panguna sa mga pag-aaral namin ng mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil po namin ang mga salita ay buhay, Panginoon. At kayo po ang patuloy na kumikilos sa buong katawan ng bawat isa amin, lalo tigit sa mga ginagamit ng kasangkapan, sa buong ito ng na JM. Dalangin po namin ang patuloy na karunungan ng Banal na Espiritu, ang double anointing, Panginoon, kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanya. At anuman ang dalangin sa kanyang puso ay patuloy na ito ipagkaloob, lalo tigit, Panginoon, sa nilalapit na pagtatapos ng kanyang pag-aaral. Alam po namin, hindi mo naaring walang saysay ang paglilingkod ng inyong mga anak. Kaya dalangin po namin, patuloy niyo pong pangunguna sa kanya at sa kanyang pangasa. Salamat din po, Panginoon, sa pagpapalang ito na patuloy kaming makabilog sa panalangin, sa mga prayer request ng inyong mga anak, sa iba't ibang dako, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Alam po namin na alam niyo ang lahat ng bagay at bago pa po hilingin ng inyong mga anak, Panginoon, nababati niyo na po ang lahat ng ito. At wala pong imposible at wala pong mahirap na bagay sa inyo. Idalangin po namin, Panginoon, ang magandang mga patotoo. Maririnig po namin mula po sa labi ng inyong mga anak kung paano po kayong kumikilos at gumagalaw sa inyong mga anak, tumutugon sa mga pangailangan, itiin ang puso ng bawat isa. Salamat din po, Panginoon, dahil lang po namin na ang panahon diyan, patuloy niyo pong hawak, Panginoon. Kaya inaangkin namin, Panginoon, na sa mga susunod na araw, patuloy niyo pong pagagandahin, Panginoon, ang panahon, aming Ama, at inalisin na po ang mga bagyong iyan, Panginoon. At salamat din po sa pag-hawak niyo po sa inyong mga nilikha, sa inyong mga nilalang, Panginoon, sa mga dako ng sanlibutan. Kayo po, Panginoon, patuloy na kumilos at patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa inyong mga anak. Luwalhatiin, taghilayin po yung kapanal-banal ng pangalan, Panginoon, sa inyong anak na si Mark, sa isa, Panginoon. Sa lahat ng inyong mga anak sa iba't ibang dako, patuloy niyo po pagpalain at patuloy po namin inaakin ang presensya ay laging maghahari sa aming mga buhay. Luwalhatiin, taghilayin po yung kapanal-banal ng pangalan. Sa inyo po lamang lahat ng kaluwalhatian, kapangyarihan, kapasalamatan sa tanging napakabanal pong pangalan na aming Panginoon Yesu Cristo at sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. Amen. Thank you po. So, yun po. So, next naman po natin ay yan, God's elective purposes are based on His mercy. Ayan, so ito po yung sinasabi natin kanina, no? So, kung yung elective purposes ng Panginoon or yung pagpili niya ay hindi sa physical descent, hindi ito dahil sa mga works natin. So, ito po ay based sa kanyang mercy. So, sa Romans 9:14-18, makikita natin dito po na God has the right to show mercy on whom He pleases and does not have to consult His creatures before doing so. Ayan. So, isang example po dito, no? For example, yung isang potter or yung nagagawa ng yung malayok. Pag ginagawa niya yung palayok niya o yung pag hinuhulman niya yung clay, 'di ba po? Hindi naman niya tinatanong yung palayok na ganito yung gagawin ko ha. Hindi niya naman iniintay yung approval ng palayok na magsalita siya na sige, ganyan yung gawin mo. Ay, ayoko niyan kasi pangit. Ngayon, pwedeng sabihin natin na palayok 'yun. Paano naman tayo na mga tao, iba naman. So, bilang tayo naman, sa context naman ng mga tao, pag may ginagawa tayong isang bagay, for example, yung isang gardener, yung nag-aalaga ng mga halaman, ganyan, hindi naman niya tinatanong yung mga halaman sa kung anong gagawin niya. Lalagyan niya ng tubig, o puputulin niya yung sira na stem, or ganun, bago niya gawin yung isang action. So, ginagawa niya na yon
or ine-exercise niya na yung kanyang, kumbaga yung kanyang will dun sa isang bagay dahil ayun yung gusto niyang gawin for whatever reason. And ito ding pagpili ng Panginoon based on His mercy, makikita po natin dito na kung sino yung inaabot ng Panginoon o kung sino yung pinapaulanan niya ng kanyang biyaya at ng kanyang habag, ay hindi ito nakadepende sa kung ano yung sinasabi or sasabihin sa kanya ng mga ginawa niya or kung sino man. Ayan. And gaya po nung sabi ko kanina, no, kaya kailangan kung sa pag-aaral natin or sa pag-view natin sa ganitong topic tungkol dun sa yung pagpili ng Panginoon or yung sa sovereign will niya, kailangan or may isang part na kailangan nating isantabi yung sarili natin na definition ng pagiging just or pagiging fair. Kasi katulad po dito, dun sa pagpili ng Panginoon sa Israel bilang kanyang chosen na nation, yung ibang mga tao, they can say na hindi fair ang Diyos kasi bakit niya pinili sila? Anong rason? Ganyan-ganyan. Meron namang iba na mas magaling or what. Pero yung sinasabi ng ganun ng mga tao ay nakabase yun sa sarili nating understanding ng fairness or sarili nating understanding ng kung sino yung dapat na ma-elect. Pero dahil din dito sa same reason na to, na dahil ang Panginoon ay hindi niya binibase yung kanyang pagpili sa mga tao dun sa physical or dun sa physical natin na yung lahi or sa lahi or sa gawa natin, itong same reason na to na yung kanyang pagpili sa mga tao ay based sa kanyang mercy ay nagpapakita na isa siyang mabuting Diyos. Ayan. So dito nga po sa Romans 9:14 to 18, makikita natin na nagbigay si Paul ng example ng dun sa Exodus. So kung paano niya ginamit si Moses para ma-free ang Israel mula sa slavery. So sabi nga po dito na kung tutusin, kung ang elective purpose daw ng Panginoon or kung ang pagpili daw ng Panginoon ay based sa merit, yung pinag-aralan natin kanina, yung sa gawa natin, sabi, si Moses technically ay magiging qualified siya based sa status niya nung panahon na yon, sa characteristics niya and all, magiging qualified siya. Pero dito sa Exodus 13 verse 19, makikita natin na kahit si Moses, na we may think na qualified siya dun sa napiliin ng Diyos, dito sa Exodus 33 verse 19, makikita natin na even him, he was an object of God's mercy. So, ibig sabihin, si Moses, pinili siya ng Panginoon not because sa galing niya, not because sa kung sino siya, but dahil ito sa kanyang mercy. Ayun po. So, walang ibang reason but he chose Moses dun time na yon because dahil dun sa mercy ng Panginoon. Ayan. So, kaya sabi nga din po dito na kaya nga yung salvation, di ba po, yung pagliligtas ng Panginoon, it's not based on kung sino tayo. Hindi din siya based sa kung ano yung gawa natin. But yung salvation or yung kaligtasan na tanggap natin ay dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Wala naman po sa atin na di ba, yung bumili ng kaligtasan. Wala naman sa atin na ginawa natin yung ganitong karami na mga actions. And wala naman po sa atin na gumawa ng ganito karaming actions para maligtas po tayo, di ba? But itong nararanasan natin, itong tinanggap natin na salvation, naranasan natin ito dahil ito ay yung biyaya ng ating Panginoon sa bawat isa. Yan. Sabi nga din dito sa part na to ng Romans, yung verse, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that
showeth mercy. So, sinasabi dito na yung salvation na natanggap natin, or kahit ang Israel, ito ay hindi result ng ating will or ng ating efforts, but itong lahat ay dahil sa biyaya and sa habag ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin siya dun sa part or dun sa view ng pagpili ng Panginoon or sa election niya, so kung isipin natin, ano kaya yung ibang mga dahilan ng Panginoon kung hindi natin makita sa Bible, ano yung reason niya, bakit niya pinili yung ganito. So, ang totoong mystery po doon is, hindi kung sino yung, or in the context ng salvation, is, hindi yung mystery is, kung sino yung pinipili ng Diyos na maligtas or hindi. Kasi nga, sabi, yung kaligtasan, it's given to everyone and nasa atin po yun para tanggapin, di ba? Pero ang real mystery doon is, bakit tayong lahat ay pinagkalooban niya ng kaligtasan na kung tutusin, hindi naman natin deserve talaga yung kaligtasan. Di ba po? So bilang mga tao, bilang creature niya, kung tutusin, wala naman talaga sa atin na worthy dun sa kaligtasan or dun sa habag ng Panginoon. Sino ba naman, sabi nga po, di ba, sino nga ba naman tayo sa harapan ng ating Panginoon? Pero makikita natin dito sa Bible and dito sa sinasabi ni Paul na despite sa lahat ng yon, sa kung anumang rason na meron ng ating Diyos, yung kaligtasan ay pinarating niya pa rin sa bawat isa po sa atin. Ayan. So kaya yan po yung lagi nating tandaan, no, na itong meron tayo or yung salvation is it's not because of kung ano yung ginawa natin or kung ano yung naisip natin, but ito ay dahil sa mercy ng Panginoon. Yan. And next naman po is God's elective purposes are related to His power. So, siguro ito yung isa po no na siguro ito yung magiging parang universal na answer dun sa part na ano kaya yung reason ng Diyos bakit niya ginagawa, inaalaw, or pinipili yung certain na mga bagay. Dahil ito ay related sa kanyang power. Ibig sabihin, dahil Diyos siya, He has the right to decide on whatever. Yan. So, dito po sa Romans 9, verses 14 to 18, and sovereignty means He has the right to do as He wills without giving an answer or reason to anybody. If God has to give a reason to His creatures for His actions, He is no longer sovereign. So kung titingnan nga po natin doon sa case ng Israel, so pinili sila ng Panginoon, binigay niya yung promise niya kay Abraham na sa kanyang line ay magbibuild ang Panginoon ng nation. Sa kanyang line din dumating yung tagapagligtas or si Jesus. Pero kung makikita po natin no, yung response ng Israel dun sa binigay ng Panginoon na yon ay naging negative, nagrebelde sila despite sa ginawa ng Panginoon ng mga miracles. Hindi pa rin sila naniwala yung Messiah or yung Savior na binigay sa kanila ng Diyos ay dininay pa nila. Pero ibig sabihin po ba nun ay natapos na yung promise ng Panginoon sa Israel dahil sa ginawa nila? Hindi. Dahil, sabi nga, yung binigay sa kanila ng Panginoon na promise, it will still stand and the Lord will fulfill lahat ng kanyang promises sa kanila. And dahil ito, sa yung sa characteristic ng Diyos, bilang isa siyang Diyos. Yan, sa kanyang power. So for whatever reason, kung ano man yung ginagawa ng Panginoon, how He chooses, how He allows itong certain events to happen na minsan hindi natin naiintindihan, or sa Bible, if there are any instance na nakikita natin na bakit kaya inalaw ng Panginoon ito and hindi natin makita kung ano yung eksaktong reason kung bakit, it's because
hindi natin kung tutuusin need na tanungin or malaman kung ano yung eksaktong reason ng Panginoon bakit niya ginawa yun dahil siya yung Diyos and He has the right to decide and to do things na kahit anong i-will niya dahil ito ay kanyang right as a God. And sabi nga po, and does the creature have a right to tell the Creator what he should do with his own creatures? So tayo bilang mga tao, dahil yun nga, ito yung na develop sa atin na thinking na katulad yan, ang dapat na standard is ganito. Kung ganito yung isang tao, dapat ganito yung ma-experience niya. Pero ang ginagawa po kasi natin is how we understand God. Ang ginagawa ng mga tao is nilalagay natin yung ating human perspective sa kung paano natin dinedefine or kung paano natin inuunawa ang Diyos and yung pagkilos niya. Now, which is dapat hindi natin gawin yung gano'n na ilalagay natin yung pamantayan ng tao sa Diyos kasi hindi talaga natin siya maiintindihan or hindi natin fully maiintindihan yung mga bagay na ang Diyos lang talaga yung nakakaalam dahil siya lang yung nag-iisang Diyos. Ayun po. Kaya dito makikita natin itong election or pagpili ng Diyos sa Israel, ito din yung same na ginamit ng Panginoon or itong same na principle na ito ang ginamit din ng Lord para yung salvation ay dumating sa atin na mga Gentiles. Ayan. So sa Romans 9 verses 19 to 33, dito makikita po natin na sinasabi ni Paul na yung kaligtasan ay ibinibigay ng Panginoon para sa lahat, hindi lang sa mga Israelites kundi pati sa atin ng mga Gentiles. So di ba po kanina ang napag-aralan natin ay yung pagpili ng Panginoon ay hindi siya naka-based sa ating yung physical, yung sa lahi natin. Hindi din siya naka-based sa ating works, yung sa gawa or sa characteristics natin. Nakita natin na ang Diyos, yung kanyang pagpili ay dahil sa kanya o yung actions niya ay dahil ito ay sa mercy niya and ginagawa niya itong mga bagay na to dahil it is yung sa power niya dahil ito ay right niya. So, dahil sa mga rason na to na makikita na diniscuss po natin, ito din yung same na naging principle kung bakit ang mga Gentiles ay nagkaroon din ng kaligtasan. So dahil ang Diyos, hindi siya nakadepende sa lahi, hindi siya nakadepende sa kung sino ka man or ano ka man. So yung mga Gentiles, hindi man sila yung chosen people, yung by ethnicity, pero nakatanggap sila ng kaligtasan dahil sa Panginoong Hesukristo. So sa amin nga po dito is, yung mga tao na naniwala kay Jesus Christ, despite na hindi sila physical na seed ni Abraham, so naging part sila nung spiritual seed or naging part sila dun sa line ni Abraham dahil dun sa kanilang paniniwala kay Jesus and sa pagtanggap nila. So sabi nga po dito din sa Romans 9 na yung mga Gentiles na kinoconsider ng mga Jews na unrighteous, despite na unrighteous sila na achieve or na tanggap nila yung kaligtasan. Ngayon, ito naman mga Israelites na despite sila yung pinili ng Diyos and 'di ba they are working on yung sa paggawa nila, yung pagsunod nila sa law, they are very kumbaga religious sa pagsunod nila dun sa batas. Pero despite sa mga gawa nila and despite dun sa kanilang katayuan sa harap ng Diyos, is hindi nila natanggap yung righteousness kasi binase nila yung kanilang ginagawa or binase nila yung kanilang response sa Diyos dun lang sa ginagawa nila. Ang hindi nila nakita or nakalimutan nila ay yung pagsunod nila and paniniwala nila sa Diyos and kay Jesus Christ bilang yung kanilang Savior. Ayun. Kaya sabi nga po dito, the Gentiles who were excluded from God's covenant of salvation in the Old Testament
have now become special objects of salvation, and that those who are saved by grace through faith become part of the people of God. So itong same na principle na ginamit na pinakita ng Panginoon dun sa pagpili niya sa Israel, it's the same principle na makikita natin kung paano niya inopen or paano niya ibinaba yung kanyang mercy and kaligtasan sa atin ng mga Gentiles. Di ba po? So yung mga Israelites na they are proud of themselves dahil do sa ganun na alam nilang katayuan nila sa Diyos. So anong nangyari is God slapped them with the same truth na hindi dahil sa ganyan kayo is meron na kayong assurance na you are na absolved na kayo. Pero dahil sa kanilang disbelief sa Diyos, kaya hindi nila na-achieve or hindi nila na-attain yung righteousness na gusto ng Panginoon na makuha nila. Instead, itong mga Gentiles na naniwala kay Jesus, they repented, sinunod nila kung ano yung gusto ng Panginoon, dun ngayon sa kanila bumaba yung righteousness dahil dun sa kanilang faith kay Jesus. Ayan. Kaya dito po natin makikita sa Romans 9 na yun yung election or yung sovereignty ng Diyos, how He chooses, how He acts, how He works, hindi to nakabase sa understanding natin bilang bilang mga tao. So tayong mga tao, meron tayong ganitong principles, ito yung tingin natin, pero let's always understand or let's always know na iba ang way ng thinking or iba ang way ng Panginoon on how He will deal with things. Dahil Diyos siya. And next, and God has chosen to elect not those who are ethnically Jewish, but rather those who have faith in Jesus Christ. So tayo po ng mga naniniwala sa Panginoon, we may not be physical seeds of Abraham, pero dahil dun sa ating faith, yung pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo bilang ating sariling Diyos sa tagapagligtas, sa pagsunod natin sa Kanya, then dun tayo na ligtas. Dahil dun sa ating paniniwala sa Panginoon, kaya tayo ay napasama sa pamilya ng Diyos.